Ang mensahe ng butil ng kape. Ito ay isang uri ng parabola, bagamat hindi ito nagmula sa Biblia. Ano nga ba ang parabola? Ang parabola ay isang maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral sa isang lugar. Kadalas ay tinatawag din itong talinhaga. Isa itong akdang pampanitikan na umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay at kalimitan na hango sa Biblia. At sa maraming pagkakataon, ginamit ito ni Jesus para sa kanyang pangangaral sa mga taong nakikinig sa kanya. Ilan sa mga tanyag na parabola na matatagpuan natin sa Biblia ay ang parabola ng alibughang anak, parabola ng mabuting Samaritano, parabola ng nawawalang tupa, at ang parabola ng mga hasik. Sa kasalukuyan, mayroon na ring mga parabolang hindi makikita sa Biblia katulad ng mga naisulat ng limaong senador Juan Fabiar at ng mapapakinggan natin ngayong parabola na mensahe ng kape. Sa mga sinaunang parabola, mababakas sa banghay nito ang mga kaugaliang sumasalamin sa kultura at tradisyon sa pamamagitan ng paglalahad ng mga pangyayari sa banghay, maging sa iba pang elemento nito tulad ng tauhan at dagupan. Ngayon ay simulan na natin ang pagbasa ng parabola ng mensahe ng butil ng kape. Isang araw, nakita ng isang magsasaka ang kanyang anak na nagmamaktol dahil sa hirap at dami ng mga gawain, kaya nilapitan niya ito at pinangaralan. Kumuha siya ng 3 palayok at isinalang ito sa mga apoy. Nilagyan niya ito ng tubig at hinintay na kumulo. Nang kumulo na ang tubig sa palayok, nilagyan niya ang unang palayok ng karot, ang pangalawa ay itlog, at sa pangatlo ay ang butil ng kape. Tinanong niya ang anak kung ano sa tingin niya ang mangyayari sa mga ito. Maluluto, ang sagot ng anak. Inalis ng ama ang mga palayok sa apoy at ipinakita sa anak kung ano ang nangyari. Ang carrots ay lumambot. Ang itlog ay namuo at tumigas, at ang kape naman ay natunaw at nagbigay ng sarap sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang karot, itlog at mga butil ng kape ay parang mga taon na dumadaan sa mga pagsubok. Ang karot ay kalintulad sa taong matigas, ngunit pag dumaan ng pagsubok ay nagiging mahina. Ang itlog naman ay kumakatawan sa taong mahina sa una, ngunit patuloy na tumatatag sa mga pagsubok na dumadaan at nagiging matigas ang puso. Ang butil ng kape ay sumisimbolo sa mga taong nagbibigay tulong sa mga tao sa paligid nila sa oras ng mga kahirapan at sakuna. Tinanong niya ang anak kung ano ang gusto niya. Agad na tinugon ng anak ang butil ng kape na kagaya ng kanyang ama. Diyan nagtatapos ang mensahe ng butil ng kape. Nawa ay hindi tayo maging carrots kung saan sa una ay malakas tayo at sinusubukang lutasin ang problema, ngunit habang tumatagal ay nanghihina. At wag din nakagay ng itlog na sa una ay malambot ngunit tumatatag, pero kapalit naman nito ang pagtigas ng puso. Bagkus, maging katulad tayo ng kape na handang tumulong sa iba sa kabila ng mga problemang ating pinagdaraanan. Nawa ay nakita natin ang moralidad sa kwentong ating napakinggan. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-iwan ka na rin ng comment sa ibaba. Pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated. Salamat! Paalam!